Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo, patuloy na magbabalita at maglilingkod. Kasapi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras! 3 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Ito po ang DZMM. Magandang gabi mga kapamilya. Isang makasaysayang pagbabalik ng nangungunang himpilan sa radyo, sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. Isang pangalan na naging bahagi ng bawat tahanan, bawat biyahe sa lansangan, bawat kwento ng sambayanan. Hindi kailanman nawala ang boses ng paninindigan at paglilingkod. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, patuloy na magbabalita at maglilingkod. Maglilingkod ng tapat, magbabalita ng totoo, kapamilya ng bawat Pilipino saan man sa mundo. Ako po si Alvin Alchico. Muli maraming salamat po mga kapamilya. Narito na ang ating mga balita. Nakabalik na ng Pilipinas si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Matatanda ang pasado 1:00 ng hapon kanina nang isinakay si Teves sa military plane ng Philippine Air Force. Kasunod ito ng utos ng gobyerno ng Timor-Leste na pagpapadeport kay Teves matapos muling maaresto sa kanyang tinitirhan sa Dili noong Martes, Marso 2024. Unang naaresto si Teves habang naglalaro ng golf sa Timor-Leste. Si Teves po ay naharap sa kasong multiple murder dito sa Pilipinas, kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 na iba pang biktima ng massacre. Nadagdagan pa ang mga questionabling pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Ayon kay House Majority Leader Paulo Ortega, ilan sa lumutang na bagong benepisyaryo ay may mga apelyidong kagaya ng mga senador katulad ni Revilla, Lapid, Ontiveros, Estrada at Escudero. Isiniwalat din ni Ortega na ilang pangalan na tila hango sa pangalan ng kilalang bake shop. Sinasabing walang record sa Philippine Statistics Authority ang mga nadagdag na questionabling pangalan. Una nang natuklasang walang record ang halos 2,000 pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa OVP at Department of Education, kabilang ang pangalang Jay Camote, Miggy Mango, Mary Grace Piatos at Xiaomi 8, nakaparehas ng pangalan ng mga pagkain at cellphone. Ipinasa ng Bureau of Customs sa Department of Migrant Workers o ipinasa ng Bureau of Customs sa Department of Migrant Workers ang mahigit 2,000 at 900 abandonadong balikbayan boxes na iniwan ng mga bogus na freight forwarders sa Port of Davao. Tiniyak ng BOC na makararating na sa mga pamilya ng overseas Filipino workers ang mga kahong puno ng pagmamahal at sakripisyo. Ayon sa Customs, ang mga kahong ito ay simbolo ng pag-asa at pagmamalasakit ng mga OFW. Ang mga kahon ay diniklara ng forfeited at opisyal na naipasa o naipasa sa DMW sa pamagitan ng isang deed of donation alinsunod sa pahintulot ng Department of Finance. Tiniyak naman ng DMW na maipapamahagi ang mga kahon sa mga tamang benepisyaryo sa lalong madaling panahon sa tulong ng isang logistics partner. Isa pa, mas mabilis at maluwag na pila ng mga commuter sa MRT3 ang aasahan kasunod ng pagtanggal ng X-ray machines sa baggage inspection ng mga istasyon. Ayon sa DOTR, mula sa halos 2 oras na paghihintay sa pila ng tren, aabutin na lang nila ito ng 5 hanggang 10 minuto kahit na rush hour. Tiniyak naman ang kagawaran na sapat ang seguridad sa mga istasyon. DZMM Radio Patrol 630, balik na sa ere. Detalye mula kay Radio Patrol Robert Mano. Go, Robert! Alvin, nagbabalik na ang isa sa
pinakapinagkakatiwalaan AM radio station pagdating po yan sa pagbabalita. Makikilala na ngayon ang DWPM Radyo sa Istrenta bilang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Ito'y matapos po magdesisyon ng Philippine Collective Media Corporation na gamitin ang naturang phone line sila. Simula po yan alas 8 ngayong gabi, May 29. Kasabay dito ay inanunsyo na rin po ng Media Servicio Production Corporation na siya pong gumagawa ng mga programa para sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta na baguhin na rin po ang pangalan ng Teleradyo Servisyo bilang DZMM Teleradyo. Ang DZMM noong mga nakaraang 30 years ay pinagkatiwalaan ng ating mga audience bilang isang napaka-reliable source of news and public service. And now that we are back as DZMM Radyo Patrol sa Istrenta and DZMM Teleradyo, asahan po natin na mas higitan pa natin ang mga serbisyong ihahatid natin sa kanila, and we make sure that we break the news yung tama at accurate. Dahil dito, Alvin, muling mapapakinggan sa radyo ang nakasanayang pagbabalita sa DZMM bilang maaasahang himpilan na una sa balita at una sa public service. Ang tanong ngayon, ano ba ang aasahan sa DZMM? Nako, may magbabalik. Alam mo, yung minahal nating MMK sa DZMM ay muling mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at Teleradyo. At meron tayong reprogramming. Abangan nyo yan sa June 2. Maganda po ang ating lineup at sinisigurado ko na yung lahat ng mga informasyon at balita na kailangan ninyo ay mapapakinggan at mapapanood nyo. Alvin, sa programa naman dito sa Ayala Museum kung saan tumalo ang mga pinuno ng PCMC, MSPC at syempre ang mga DZMM anchors, reporters at syempre ang mga staff din natin dito at maging yung mga partners na at advertisers kabilang din sa dumalo dito, Alvin, ay si Kabayang Noli Di Castro at si Miss Charo Santos Concio. Dahil nandito si Miss Charo at si Kabayan Alvin, isa lang ang ibig sabihin yan. Magbabalik din ang kanilang mga programa sa DZMM na aabangan ng ating mga kababayan simula yan next week, Alvin. At siyempre, kasama ang buong puwersa ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, yan po ang balitang kumpirmado at sigurado. Ito Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM. Sarap pakinggan, ano? Maraming salamat, Robert Mano.